The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga listeners and viewers ngayong hapon, magandang hapon po sa inyong lahat. And welcome back po tayo sa ating programa ngayong hapon. No, Blessed Hope every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espirat. Yan. So babatiin muna natin yung mga listeners and viewers natin ngayong hapon. Okay, sa lahat ng mga listeners diyan po sa Boracay, no? Lahat ng mga workers natin diyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Okay, sana po nabigyan kayo ng lakas ng Panginoon upang magamit ninyo sa inyong pagtatrabaho, no? So dahil mainit na ngayon panahon, no, summer. So marami ng mga tao naman ang pupunta sa Boracay. Yan. Okay? Sa mga workers natin dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? And also sa ating mga listeners, no? Mga men in uniform, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Naway bigyan kayo ng lakas ng Panginoon na magagamit nyo sa everyday na pagtatrabaho. Hindi madaling magbantay sa kalsada. Yan. So, tapos mainit pa. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat dyan. Okay, so sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. And also sa ating mga doctors, mga nurses natin dyan, magandang hapon sa inyong lahat dito sa Malay. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Okay, sa Katiklan, okay, magandang hapon sa inyong lahat. Sa Boracay, magandang hapon sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nurses and doctors natin ngayong hapon. Naway bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na magagamit nyo every time na may mga pasyente na magpapacheck up sa inyo. Okay? And also sa aton ng mga halangdon, ng mga hinigugma naton ng mga government official, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Yan. Okay? Dito sa Malay, no? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Naway bigyan kayo ng wisdom ng Panginoon na magagamit nyo sa lahat ng desisyon na gagawin nyo, especially sa pagpapalago sa bayan natin. Okay? Bigyan kayo ng protection everyday ng Panginoon. Okay? So, yan po, no? And also sa ating mga farmers, yan. Yan ang pinaka magandang nung doon pa ako sa Mindanao, sa Surigao del Sur, kapag ganitong oras, okay, wala pang cellphone that time, okay, nagpapahinga kami, tapos nagpapahinga kami, merong radyo. Yan. Kag amuni ang every time nga alas 3 sa hapon, amuni ang amon nga mabatian or madunggan namon, no, sa programa sa mga radyo, handumanan sa usa ka awit yan. Okay, so pero ngayon dahil may marami na, pero yung mga natin, mga parents natin na nandun sa bukid nagtatrabaho, okay? Ito yung mga mga panahon na oras na makapagpahinga, okay? At saka hihiga ka pagkatapos yung mahangin, yan. At nakikinig sa radyo. Yan. So magandang hapon sa inyong lahat. Sana bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon sa ating mga farmers dyan. Okay? Lahat ng mga farmers, no? Bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon. At sana na bigyan kayo ng Panginoon ng magandang ani. And also sa ating mga college dyan, okay? Naman nag-aaral pa. Okay? Kasi may klase pa sila eh. Ang elementary, tapos na yung klase nila, nagpapahinga na yung mga elementary kag high school. Yan. So sa ating mga instructor dyan, no? Magandang hapon sa inyong lahat, no? Kag sana bigyan kayo ng mataas or mahabang pasensya, especially sa mga estudyante. Okay? And so, amo lang na, no?
And magkadto na kita sang aton nga pinaka-importante subong nga hapon ang pagpaminaw sang pulong sang Dios. Kag dalon ko kamo. Okay? Punta tayo dito sa Matthew chapter 16 verse 21 to 24. Kag basahon lang naton. Okay? Matthew chapter 16 verse 21 to 24. Sabi ng salita ng Panginoon, Matthew chapter 16 verse 21 to 24, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed, and on the third day be raised to life. Verse 22, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Verse 23, Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are stumbling block to me. You do not have in mind the concern of God, but merely human concerns. Yan. Verse 24, then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me. Bago ko mamaya i-explain ito mga abyan, mga listeners and viewers, ang salita ng Panginoon, humingi muna tayo ng kaalaman sa Diyos. Let's pray. Father, we praise you and thank you, God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin, Lord God. Sa bawat isa ngayong hapon na kung saan, Lord God, makakapag-share naman, makakarinig na naman kami, Lord God, ng salita mo. Naway po, Lord God, bigyan niyo kami ng wisdom na maintindihan or maintindihan namon ang salita mo. Kag tani, Lord God, na hanggang sa matapos ang programang ito, nakatune in po kami. Hanggang matapos. Tapos, Lord God, buligan mo man ang bawat isa na ara sang tagipusoon nga willing, Lord, mag-accept kung ano ang sinasabi mo. Kung ano ang gusto mo ipaabot sa amin galing sa salita mo. Kag buligi man ako, Lord God. Kapag share sang imo nga pulong, Lord God, nga mapaintindi ko ang imo nga pulong. Kag pray ko man, Lord God, gaan mo man ako sang wisdom, lahat ng mga natutunan ko. Tani, Lord God, na share ko man, Lord God, sa mga listeners and viewers sining hapon. Patawara kami, Lord, sa amon mga paglapas, mga kasalanan na amon na ubra sa imo, Lord God, sang amon nga mga di namin nga ginahuna-huna, sang amon mga pagpanulok, sang amon mga ginahambal kag, Lord God, sang amon nga mga ginaobra. Patawara man kami, Lord God. Kag salamat, Lord God, dahil ang promesa naman ng salita mo na kung kami ay tuod-tuod gid na humihingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw na Diyos ay faithful na magpatawad sang amon nga kasalanan. Salamat man sini nga platform, Lord God, nga gingamit mo. Ang live stream and also ang live on air, Lord God, sa radyo sa 106.1. Tani, Lord God, nga ini nga platform, i-bless mo, Lord God, nga magpatuloy pa ini. Kagdamo pa sang kalag, Lord God, nga rinig, Lord God, sang imo nga tulong, O God. Kagbuligi man ang bawat isa, Lord God, na kung saan kung makarinig kami ng salita mo, tani, Lord God, nga maghatag ini sang kabag-uhan sang amon nga tagipusoon, kag kabag-uhan sang amon nga kinabuhi. Lord Jesus, hindi ang tao ang magpapabago sa tao. Walang iba na magbabago ang buhay ng tao sa pamamagitan lang po sa inyo. Sa pamamagitan lang po ng salita mo. Ini ang amon nga mga pag-ampo kag pasalamat. I-bless mo po ang bawat isa, Lord, tani nga
kuhaaman ang kaduyuhon. Especially sini nga hapon, Lord God, nami kid matulog. Pero pray ko, Lord God, nga tani ang mga listeners and viewers namin nga subong. I pray, Lord God, nga tani matapos man ini nga programa, Lord God, nga makapadayon man, Lord God, ang amon nga listeners and viewers nga paminaw sang imong nga pulong. Ini ang amon mga pag-ampo kag pasalamat, in Jesus name we pray. Amen and amen. Now, ulitin ko, babasahin ang salita ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 verse 21 to 24. Okay, from the time on, Jesus began to explain to his disciple that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Ibig sabihin, si Jesus Christ nagsabi na magsasuffer imaw. Okay? Hindi lang magsuffer, kundi mamamatay. Pero hambal niya, and on the third day be raised to life. Ngayon, si Peter naman, sabi niya, Peter took him aside and began to rebuke him. Ibig sabihin, ni Peter si Jesus Christ. Ginhambalan nga, never, Lord, hindi gina matabo, Lord God. Hindi gina matabo, he said. This shall never be happen to you. Di gina matabo sa imo, Lord. Nan. Hambal ni Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan." Ginhambalan si Pedro ni Jesus Christ nga, "Get behind me, Satan." Ang pamangkot si Peter, kaya ang ginhambalan ni Jesus Christ ini, no? Hambal niya, "Get behind me, Satan." Basi, mamaya explain natin. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concern of God, but merely human concern. Then Jesus said to his disciple, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." So ang message naton si subong nga hapon mga abyan is walang iba, the cross before the crown. Okay? Now, sa Matthew chapter 16, nasa turning point na po ang ministry ni Jesus Christ. No? Si Peter, kakagaling lang niya, kung babasahin natin sa sa baba. Okay? Sa taas or sa taas. Okay? Kakagaling lang ni Peter na magsabi na, "Thou art Christ, the Son of the living God." Okay? Ito yung kinonfess ni Peter kay Jesus Christ. Though wala namang nagsabi kay Jesus Christ. Kay Peter, wala namang nagsabi. Pero, nakapagsabi si Peter ng, "You are the Christ, the Son of the living God." So, para sa mga disciple, mataas yung expectation nila kay Jesus Christ. Akala nila na si Jesus Christ, siya yung hari at magtatag ng tinatawag na kaharian. Yun ang kanilang akala. At saka akala nila na victory agad ang mangyayari. Pero dito, biglang binasag ni Jesus Christ yung kanilang expectation. Ipinakita ni Jesus Christ na ang Messiah, Messiah, ay dadaan sa tinatawag na matinding pagsubok bago magkaroon ng tinatawag na glory. Okay? Dadanas muna or mararanasan mo na yung tinatawag na matinding pagsubok. Okay?
So, amo na ang gin-explain ni Jesus Christ sa mga disciple. Now, sini nga hapon mga abyan, mga listeners and viewers, may tanong lang ako sa inyo. Okay? Ang pamangkot, amo ini, gusto mo bang sumunod kay Jesus Christ? Yan. Ready ka ba kahit may kapalit? Okay? Ready ka ba? Ulitin ko ha. Okay, ang pamangkot, gusto mo bang sumunod kay Jesus Christ? At ready ka ba kahit may kapalit? Alam niyo mga abyan, ito yon. Maraming mga tao ang gustong magsunod kay Jesus Christ. Yes, marami. Pero, amo ni, konti lang ang handang magbuhat ng cross. Okay? Konti lang. Maraming gusto mag-follow kay Jesus Christ. Pero konti lang ang magbubuhat ng cross. Now, sa passage na ito, hindi lang po ito invitation, kundi ito ay tinatawag na confrontation. Now, 3 kabagay na i-share ko ngayong hapon entitled of The Cross Before the Crown. Okay, now number 1, tingnan natin. The divine necessity of the cross. Verse 21. From that time, Jesus began to show that he must go to Jerusalem. Sige, at anuhin natin, himay-himayin natin ang salita ng Panginoon. Now, number 1, okay, sabi ng salita ng Panginoon, from that time. Ibig sabihin, may bagong phase ito. At saka, may malinaw na misyon. Okay? May malinaw na misyon. Okay? Sabi kasi, from that time. Okay? Sa una pa lang. So, may bagong phase, tapos may malinaw na misyon. Ano pa? He began to show them. Hindi ito mga abyan or listeners and viewers na one-time teaching lang, kundi paulit-ulit na sinasabi ito ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ito yung mahirap tanggapin mga abyan. Okay? Kasi ito yung pinaka-budlay nga kung sa ato na obrahon. Ano pa? He must go to Jerusalem. Yung word doon na must, okay, sa Greek word is dei, D-E-I sa Greek word. Ibig sabihin, divine necessity. So, ibig sabihin, hindi po ito accident. Hindi po ito mga abyan coincidence or tinatawag man lang mga abyan nga failure. Lahat po ng ito ay plano po ng Diyos. Ano pa? Suffer many things. Hindi lang basta suffering. Okay? Hindi lang basta na suffering. Kundi maraming uri ng suffering. Ano kaya ito? Number 1, rejection. Pangalawa, humiliation. Kag pangatlo, physical pain. Amo na ang sabi ng salita ng Panginoon, suffer many things. Kag ano pa? Be killed. So ito yung pinaka kung sa aton magugulat ka. Okay? Ang inaasahan kasi ng mga disciple na ang Misaya nila ay buhay. Okay? Buhay na Misaya. Pero, ang sinabi naman ni Jesus Christ, mamamatay ako. Pero, hindi lang mamamatay ako, kag may ara pagasog pun, and be raised the 3rd day. Okay?
So hindi lang nagtatapos sa tinatawag na death. May ara gali isang ginatawag na resurrection. Pero pansinin natin, mapapansin natin, ang mga disciple kasi mas focus sila sa suffering. Okay? Focus sila sa tinatawag na suffering kaysa tinatawag na victory. Victory. Ang sinabi na, and be raised the third day. Okay? Now, ang plano kasi ng Diyos, ang ini mga abiyan, listeners and viewers, hindi laging align sa tinatawag na expectation natin. Okay? Yung expectation kasi natin, agad-agad yung gusto natin na blessing agad, success agad, comfort agad. Pero ang gusto ng Panginoon, may ara sang proseso. May ara proseso bala. Okay? Gusto natin kasi direktahan agad Agad-agad No. May proseso po iyan. No, 3 kabagay. No? 3 kabagay. Okay? 3 kabagay, the divine necessity of the cross. Number 1, the cross is God's plan. Okay? The cross is God's plan, not man's failure. Hindi po aksidente ang cross. Ito po ay plano ng Diyos. No? Isaiah chapter 53 verse 10. It pleased the Lord to crush him. No? Ibig sabihin, pinapakita dito na bahagi ito ng kalooban ng Diyos. Ano pa? Acts chapter 2 verse 23. Delivered by the determined purpose and foreknowledge of God. So, hindi po ito surprise. Kahit nga surprise planado yan Diba? Hindi mo lang alam. Pero, yung gumagawa para ma-surprise ka, nagpaplano yan. Kita mo. So, hindi po ito surprise. Plano po ito ng Diyos. And ano pa? Revelation chapter 13 verse 8. Lamb is slain from the foundation of the world. So, ibig sabihin, bago pa ang mundo, itong plano ng Panginoon, itong cross na ito, nakaset na. Okay? Nakaset na. Pangalawa, ang una natin is, the cross is God's plan, not man's failure. Pangalawa, suffering is part of God's will. Hindi lahat ng suffering ay dahil sa mali. Okay? Hindi lahat ng suffering ay dahil sa mali. Now, 1 Peter chapter 4 verse 12 to 13. Do not think it strange concerning the fiery trial. So, ibig sabihin, yung pagsubok natin, mga abiyan, mga listeners and viewers, ay normal pala ito. Normal ito. May aras ang pagsubok. Ano pa? Philippians chapter 1 verse 29. It has been granted not only to believe but also to suffer. Ibig sabihin, yung suffering pala mga abyan, mga listeners and viewers, pribilehiyo pala ito. Pribilehiyo pala ito. Ano pa? 2 Timothy chapter 3 verse 12. All who desire to live godly will suffer persecution. Ibig sabihin, expected ito sa totoong believer. Expected ito sa totoong nananampalataya sa Diyos. Mga abyan. Okay? Pangatlo. Okay, pangalawa, suffering is part of God's will. Pangatlo, there is glory after the cross. Okay? May dulo, yung tinatawag na
pagsubok or mga problema, pagdudusa, no? May dulo pala ang tinatawag na suffering. Ibig sabihin, itong suffering na ito, hindi po forever. Yan. Kala niyo ang pagsasuffer ay walang forever. Yan. Kamu na mga abyan. Romans chapter 8 verse 18. Suffering not worthy to be compared with the glory. Kamu na ang sabi sa Romans chapter 8 verse 18. 1 Peter chapter 5 verse 10. After you have suffered a while, He will perfect establish. Yan. Okay? Ano pa? Hebrews chapter 12 verse 2. For the joy set before Him, endure the cross. Ganito lang po yan, abyan. Bigyan ko kayo ng ano na. Simple lang na illustration. Okay? Ako po ay na disgrasya ako sa motor. Okay? Nung na-disgrasya ako sa motor, siyempre may ara ka sang pilas. Masakit. Masakit. Okay? Invasive. Siyempre, yung motor mo na nagiba. Okay? Yung ano nang lang naman, kasi dahan lang naman kasi yung takbo ko. So yung ano na lang, yung cover sa sa front yung naputol. Okay? Pero yung mga talaga gas-gas ari tapon, no? Kapag may ara ka sang pilas, okay? Hindi ka comfortable. Hindi ka komportable bala. Okay? Hindi ka comfortable. Ang tanong amoy ni, gapabilin ba ini nga palagi ka nalang ara sang pilas? Okay? Ginhambalan gani ako sang mga kaibahan ko to sa church nga kapag hindi magmayad ang ang pilas mo, ibig sabihin mataas ang sugar mo. Iti. No? For 3 weeks na ngayon, ay aran. Nakapag-lakad na ako. Amo gani ito nga, wala ko nakaradyo sang ligad. Ilan to ka, wibes nga, di gid ako di gid ko kahulag. Sakit gid. Oh. Ang pamangkot, nagapabilin ba to ang may forever ba to nga sakit? Wala O kita mo ngayon, nakabalik na. Bakit? Gumagaling ka. May proseso yan. Gumagaling ka. Ganun po yung cross mga abyan, mga listeners and viewer. Painful, but may arasang victory. Painful, but purposeful. Yan mga abyan. Okay? No, ano ang lesson natin sa mga abyan? Ang pagsunod sa Diyos, may ara gid na sang ginatawag nga sakripisyo. Tandaan natin yan mga abyan. Gusto mo magsunod sa Panginoon, may ara gid na nga pagsakripisyo mga abyan. In application, huwag kang magugulat kapag mahirap ang pag-obey sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na mali yung desisyon mo. Baka nasa gitna ka pa lang ng plano ng Diyos. Yan, mga abyan. Muna, number 1 natin mga abyan, ulitin natin. Number 1 is the divine necessity of the cross. Pangalawa, para matapos kita. Pangalawa mga abyan is the danger of a human mindset. Basahin natin, verse 22 to 23. Ang balang salita ng Panginoon, verse 22 to 23, Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Okay? Then, anong ginobra ni Jesus Christ? Verse 23, Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind
the concerns of God, but merely human concern. Ano kaya ito? Tignan natin mga abyan. Okay? Now, pangalawa, the danger of a human mindset. Okay? Now, si Peter, ito yung tinatawag na parehong tao, yung nagsabi na kay Jesus Christ na Thou art the Christ, the Son of the living God. Siya yun. At saka ini. Okay? Now, si Peter, naka-receive ng tinatawag na revelation from God. Walang nagsabi sa kanya ha. Kasi namangkot si Jesus Christ, sabi niya, para sa inyo, sino ako? Yung iba, sabi ng iba na kay Jesus Christ. Okay? Pero kay Peter, direct, no? Thou art the Christ, the Son of the living God. Kaya nga si Peter, pinuri ni Jesus Christ. Okay? Pinuri ni Jesus Christ. Pero, ini nga time, kinokontra niya si Jesus. Okay? Kinokontra niya si Jesus. Now, himay-himayin natin. Took him aside. Daw, lang bala, ang niya kay Jesus Christ, ni bala nga, Jesus Christ, dali ka muna dito, be. Usap muna tayo. Yung sinabi mo, mali yan. Like for example, mga abyan bala, sa lang natin, gamitin lang natin yung tinatawag na borrowed mind. Okay? Lang bala nga, lang bala, friend mo lang nga, basta-basta mo lang sabihan. Halika nga dito, Jesus, usap muna tayo. Yung sinabi mo, mali yun. Ano pa? This shall not happen to you. Okay? Kung sa atin nga paghambal, no? Hindi pwedeng mangyayari yan sa iyo. Hindi ka dapat maghirap. Now, kung titingnan mo, okay? Sa dulo ng salita ng Panginoon sa sa verse 22, okay? May ara to sang ginatawag at 23 nga concern, di ba? Ang surface kasi nakikita natin na concern si Peter. Okay? Concern si Peter. Amo na ang surface, makikita natin mga abyan. Pero kung laliman pa natin, okay? Ito pala ay tinatawag na rejection ng plano ng Diyos. Rejection ng plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos, si Jesus Christ, ay mapako sa krus. Kailangan mapatay. Mapatay gid. Oh. So si Peter, concerned siya. Pero mali pala yung concern niya. Aran. So, ano ang sagot ni Jesus Christ sa kanya? Get behind me, Satan. Mabigat yung sinabi ni Jesus Christ. Okay? Nang pamangkot si Peter ba talaga siya yung si Satanas? Hindi si Peter yung si Satan. Pero ang sinabi ni Peter aligned sa isip or sa plano ni Satan. Kasi yan ang plano ni Satanas eh. Pigilan yung gusto ng Diyos. Oh. So naka-aligned sa isip or sa plano ni Satan. Ano pa? You are not mindful of the things of God. So ito yung ugat ng problema. Why? Tingnan natin. Human thinking versus God's thinking. No? Ang pinakamalaking hadlang sa plano ng Diyos, hindi laging kasalanan. Isa man talaga na ang kasalanan. Pero ito yon. Okay, kasalanan. Okay? Minsan, ito yon. Sariling pag-iisip mo. Hindi lang laging kasalanan ha. Kundi sariling pag-iisip mo.
Tandaan po natin na yung mind natin, yan po ang playground ng ating kaaway. Now, tatlo kabagay. Okay, tatlo kabagay. The danger of human mindset. Tatlo kabagay. Number one, good intentions can be spiritually dangerous. So, hindi lahat ng mabuti ay ayon sa Diyos. Okay? Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way that seems right, but its end is death. Romans chapter 10 verse 2 to 3. Zeal for God, but not according to the knowledge. Ano pa? 1 Samuel verse 15 to 22. To obey is better than sacrifice. See? Okay, number one, good intention can be spiritually dangerous. Pangalawa, human thinking avoids the cross. Tuod man. Okay? Tuod gid. Kaya siyempre kita nga tao, ginaiwasan gid natin yung tinatawag na hirap. Bakit maghihirap pa tayo? Alam nyo anong mindset ng mga taga-Corinthian? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message of the cross is foolishness. Kasi ang muini ang sinabi ng mga taga-Corinthians. Okay? The message of the cross is foolishness. Para sa kanila, bakit kailangan pang may mamatay? Bakit ba may kailangan pang magsakripisyo? Kung siya ang Diyos, bakit na lang isave na lahat? Oh, para sa kanila ganyan. The message of the cross is foolishness. Hindi kasi nila alam kung ano ang plano ng Diyos. Galatians chapter 5 verse 11. Para sa kanila, ang cross ay offense. At Matthew chapter 13 verse 20 to 21. Umaatras sila kapag may persecution. Ran. Human thinking avoids the cross. Pangatlo, we must align with God's perspective. We must align with God's perspective. So, hindi mindset natin ang basihan, kundi ang Diyos, wisdom ng Panginoon. Kasi, yung wisdom ng Diyos is unlimited kumpara mo sa atin. Ang wisdom natin ay limitado lamang. Isaiah 55 verse 8 to 9. My thoughts are not your thoughts. Kita mo na. Colossians chapter 3 verse 2. Set your mind on things above, not on things in this world. Kag ano pa gid? Romans chapter 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind. Okay? Mga listeners and viewers, sa may mga pamilya dyan, may ara ka mo sang unga. Yan. Simplihan lang natin. Kapag nagkasakit ang unga nyo, kapag pinapainom nyo ng gamot, umiinom ba sila? Diba? Ang hirap painumin ng unga. No? Pagdating sa gamot, kasi iniisip nila na yung gamot na yon ay ang tawag gani, pait. Ano ba? Pakla. Mapait yan. Hindi maganda yung lasa. Kaya hindi sila umiinom. Okay? Ng gamot. Okay? Pero hindi nila alam, yung mga bata, hindi nila alam, yun ang nagpapagaling sa kanila. Yung gamot. Hindi ba kapag may mga parents na
Ginapilit gid. Pag hindi gid mag-inom, ginangisgan. Ran. May ara naman ng mga parents na gagawin ang lahat upang makainom ng gamot. Man. Okay? Kasi para sa kanila, hindi maganda, pero para sa atin, yun talaga ang magpapagaling sa kanila. Ganun si Peter, mga abyan. Ganun si Peter. Ayaw niya ng cross. Pero hindi niya alam, yung cross, yun pala ang magliligtas sa kanya. Magliligtas sa ating lahat. What's the lesson, mga abyan? Delikado pala ang faith kung puro comfort lang ang gusto. Okay? Now, in application, mga abyan, tatanungin natin ang ating sarili. Sumusunod ba ako sa Diyos? O pinipilit kong sundin niya ako? So, yan po, mga abyan. Sumusunod ba ako sa Diyos? O ginapilit mo gid ang imo nga sarili na sundin siya? Okay? So, yan po ang pangalawa natin, mga abyan. And the last one, dito na tayo mag-e-end, mga abyan. Mga listeners and viewers natin ngayong hapon. The demand of true discipleship. Verse 24. Balnyadan niya sa verse 24, then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Okay? Now, tingnan natin. If anyone, ibig sabihin, mga abyan, walang exemption. So, ibig sabihin, lahat kasama. Okay? Desires to come after me. Hindi sa pilitan, kundi dapat pumili ka. Choice. Okay? Choice. Pero kapag pipiliin mo mag-follow sa Diyos, may ara sang pagsubok. Okay? Pagsubok. Ano pa dyan? Anong sinasabi? Number 1, deny himself. I-deny mo ang sarili mo. Hindi ito yung pag-follow kay Jesus Christ. Hindi ito yung tinatawag na self-improvement. Self-help. Ito po ay self-rejection. Ibig sabihin, mga abyan, hindi na yung sarili mo ang boss mo ngayon. Hindi na yung sarili mo ang masusunod ngayon. Ito yung mahirap, mga abyan. Natural sa tao na inuuna niya ang kanyang sarili. Tuod man. Pangalawa, take up his cross. Sa panahon nila, mga abyan, yung cross ay kahihiyan. Kasi siyempre kapag pag may ara ka sa mga bahul na kasalanan, ginapako mo sila sa cross. Then para sa kanila, iyan, kahihiyan. Ano pa? Agony. Siyempre naman ipapako ka sa cross, di ba? Sakit. And also, hindi ka lang magsasuffer doon, hindi ka lang may sakit, kundi mamamatay ka talaga. Okay? Take up his cross. Hindi po ito decoration, mga biyan. Hindi po ito symbol lang. Ito po ay instrument of death. Ang cross. Now, ang pamangkot, mga biyan, take up thy cross. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na bang mawalan? Handa ka na bang masaktan? Masaktan pala? Or handa ka nang magsakripisyo? Okay?
Pangatlo, follow me. Ang ibig sabihin ng follow me, hindi lang once mga abyan, kundi araw-araw. Hindi lang salita, kundi lifestyle. Hindi sinabi ni Jesus Christ na follow me and your life will be easy. Wala. Hindi sinabi ni Jesus Christ. Take up daw. Sabi niya, kung mag-follow ka, take up thy cross. Sinabi ni Jesus Christ, follow me and die to yourself. Amo na mga abyan. Now, tatlo ka bagay, no? The demand of true discipleship. Number 1, discipleship requires surrender. Kung gusto mo mag-follow kay Jesus Christ, you have to surrender your life. Okay? Walang kalahati, yung dito lang, hasta lang sa baywang mo ang i-surrender mo. Kailangan buo. Whole life. Okay, muna mga abyan. Romans chapter 12 verse 1. Ano sabi niya dito? Present your body as a living sacrifice. Yan. Luke chapter 14 verse 26 to 27. Okay? Hindi ka magiging disciple ng Panginoon kung hindi ka willing mag-let go. Hindi ka magiging disciple ng Panginoon kung hindi ka willing mag-let go. Kailangan meron ka talagang iwanan, meron kang bebe. Okay, bebe, tawan. Yan. Ano na mga abyan? James chapter 4 verse 7, submit to God. Di ba? Submit to God. Yan. Una, discipleship requires surrender. Pangalawa, the cross is personal. May kanya-kanya po tayong cross mga abyan, mga listeners and viewers. Galatians chapter 2 verse 20, I have crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loves me and gave himself for me. Galatians 2:20. Luke 9:23, take up his cross daily. Daily po ha, hindi po siya once, daily po. Ano pa? 1 Peter chapter 2 verse 21, Christ suffered for us, live as an example, living as an example. And ang pangatlo mga abyan, following Jesus is a daily commitment. Hindi po one time, araw-araw po ito. Okay? Luke chapter 9 verse 23, daily. 1 Corinthians chapter 15 verse 31, I die daily. Amo na ang ginambal ni Apostle Paul. And then the last one, Hebrews chapter 3 verse 13, exhort one another daily. Para lang yan mga abyan, parang ano lang yan mga abyan, sundalo. Ang mga sundalo po ay hindi po iyan nag-i-enlist para po sa kanilang comfort, kundi para po ay mag-sakripisyo. Dapat ganun ang Christian life. Hindi civilian mindset, kundi dapat soldiers mindset. Muna mga abyan. Lesson. Ano ang lesson mga abyan? Ang tunay na disciple ay hindi lang believer, kundi surrendered follower. Okay? Surrendered follower. An application mga abyan, ano ang kailangan mong i-deny ngayon? Ano ang kailangan mong i-deny ngayon? Ano ang cross na iniiwasan mo? Okay? Susunod ka ba kahit mahirap? Susunod ka ba kahit mahirap? Now, mga abyan, no? Malinaw talaga ang mensahe ng salita ngayon ng Panginoon. May cross si Jesus, may cross ang mga disciple. Walang crown kung walang cross, mga abyan. Okay? Now, final challenge ko sininga kahapon ng mga abyan. Okay?
Final challenge. Handa ka bang sumunod kahit may kapalit? Okay? Handa ka bang sumunod kahit may kapalit? Okay? Jesus did not die so you can live for yourself. He died so you can die to yourself and live for Him. Let's pray. Father, we praise and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much, Lord God, sa salita mo. Na kailangan namin, Lord God, mag-deny, Lord God, ang amon nga sarili. And take up thy cross and follow you. Lord, buligi man, nga tani ang pagsunod namon sang Ginoo wala sing kapalit. Kag tani, Lord God, nga ang amon nga pagpalo kay Jesus Christ tuod-tuod gid kag isurrender namon ang amon nga kabuhi, Lord God. Sini nga hapon, Lord God, tani ang amon nga mga listeners and viewers nga nakarinig, Lord God, ng salita mo. Tani ikaw, Lord God, ang mag-change sa nilang kabuhi. Kung mag-follow sila sa iyo, Lord, tani, Lord God, ang masunod, hindi yung kanilang sarili. Hindi yung kanilang desisyon. Kundi tani, Lord God, ang masunod na ngayon, walang iba kundi si Jesus Christ. Buligi man, Lord God. Pagsalamat man sa imo nga pulong, Lord God. Pagsalamat man sini nga platform nga gingamit mo, Lord, na kung saan maraming mga tao ang maabot, Lord God, ng salita mo. Kabay po, Lord God, ang nakakarinig nito, i-bless mo ang kanilang buhay. Pagtani, Lord God, ikaw mag-work sa ilang kabuhi kung nag-decision man sila sini. Subong nga hapon mag-follow sa inyo. Lord Jesus, amoy ni ngawon mapag-ampo, pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Alright, mga biyan, salamat at tapos na po tayo sa ating programa ngayon. But once again, no, uulitin ko, every Thursday at 3 p.m. ang ating programang Blessed Hope, no? Walang iba, with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Espira. At nagsasabing, bye-bye and God bless you